5 taon pa lang ang anak ni Alexander noon na si Max nang mamatay ang kanyang asawa. Ginawa ni Alexander ang lahat para mapaglaanan si Max ng magandang buhay. May maayos naman kasi siyang trabaho bilang partner ng isang legal company. Mayroon silang malaking bahay at nagiging maayos naman ang edukasyon ng kanyang anak. Maaaring isipin ng iba na maayos na ang lahat sa mag-ama, pero doon sila nagkakamali. Matapos kasing makagraduate ni Max ng kolehiyo, ay nanatili na ito sa pangangalaga ng kanyang ama. Wala sa naging plano nito ang maghanap ng trabaho o kahit ano paman. Nagubos lamang si Max ng oras gabi-gabi sa club, pakikisama sa mga barkada, pambababae at iba pa. Labis na pinag-aalala ni Alexander ang inuugaling ito ng kanyang anak. Pero ang kanilang usapan ay napupunta lamang palagi sa hindi pagkakaunawaan at matinding pagtatalo. Kinaumagahan, pagkagising ni Alexander ay pumunta agad ito sa kusina para magtimpla ng kape. Wala pa siyang kaalam-alam noon sa buong gabing hindi pag-uwi ng kanyang anak. Matapos magkape ay dumiretso na si Alexander sa kwarto ng kanyang anak. Agad itong kumatok pero walang sumagot, kaya pumasok na lamang ito ng marahan. Dito na niya nabungaran ang kanyang anak na may katabi na namang babae sa kama. Hanggang kailan ba ito magtatagal? Pabulong na wika ni Alexander sa kanyang isip. Nang maalimpungatan ng babae, ay agad nang sinabihan ito ni Alexander na mag-ayos at umalis na ng kanyang bahay. Gayunpaman ay binaliwala lamang ni Max ang nangyari at nagpatuloy lamang ito sa kanyang pagtulog. Pinilit naman ni Alexander na gisingin ang kanyang anak na tila wala namang naririnig. Sinasabi niya kay Max na hindi ganyan ang tamang paraan para mabuhay, lalo't siya ay nasa edad 25 na at dapat nagpaplano na para sa kanyang kinabukasan. Max, baka pwedeng tigilan mo na yung kakaklab mo at pakikipag one night stand sa iba't ibang babae. Ayaw mo bang magkaroon ng pamilya at maayos na buhay? Agad din naman itong tinugunan ni Max. Wala naman akong ginagawang mali. Nagsasaya lang ako at hindi pa ako interesadong magkaroon ng pamilya. Gusto mo lang naman akong maging financially independent para masolo mo yung kinikita mong pera at hindi na ako maasa sa'yo. Mukha ka kasing pera. Bilang ama ay hindi lamang pinatulan ni Alexander ang sinabi nito ng mga oras na iyon. Sa mataas na gusali naman, habang si Alexander ay nakatanaw sa bintana, ay wala itong tigil sa kakaisip. Ano nga ba ang aking naging pagkakamali sa pagpapalaki ng isang anak? Ano ang gagawin ko? Maya-maya pa ay naistorbo siya ng isang pagkatok. Pumasok doon ang babaeng si Margaret na agad namang napuna ang malalim na pag-iisip ni Alexander. May problema na naman ba? Ano pa ba? Wala pa ring pinagbago. Paglulustay pa rin ng pera at walang humpay na pambababae. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya, Marga. Baka naman masyado ka lang nag-aalala sa kanya. Nung gumraduate siya ng kolehiyo, ay inaasahan mo na magpaplano na siya na magtrabaho at maging maayos. Pero tila nasanay na rin siya sa'yo dahil sinusuportahan mo rin naman ang kanyang bisyo sa paraan na hinahayaan mong gamitin niya ang iyong pera sa ganoong bagay. Bakit hindi ka maghigpit? Marahang paliwanag ni Margaret. Si Margaret ay business partner ni Alexander at kanya ring matalik na kaibigan. Mahigit 30 years na rin nilang kilala ang isa't isa, kaya si Margaret lamang ang nakakausap ni Alexander patungkol sa pribado at komplikadong mga bagay. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit nangyayari sa kanya ito. Nasundan ko naman ang kanyang paglaki pero bakit? Dito na pinutol ni Margaret ang kanyang naisabihin. Dahil magkakaiba ang bawat tao. Habang sinasabi ito, ay waring kinakausap ni Margaret ang kanyang sarili. Ang kapitbahay ko noon ay nag-ampo ng isang pulubing dalaga. Maagang yumao ang mga magulang ng dalaga na yun. Kaya wala itong naging kakayahan na masuportahan ang kanyang sariling buhay sa pag-aaral, lalong-lalo na sa pagtatrabaho. Kaya labis itong tumatanaw ng utang na loob at pasasalamat sa mga taong nagampun sa kanya. Pero ikaw, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, ay hindi ka man lang nakakatanggap sa kanya kahit pasasalamat man lang. Hindi ko maintindihan. Pagka-uwi ng kanyang bahay, ay marahang pinuntahan ni Alexander ang kanyang anak para sa isang seryosong pag-uusap. Dad, paano kung maisipan kong mamuhay ng mag-isa? Magiging okay kaya yun para sa ating dalawa? Yung hindi mo na ako maaabutan dito sa bahay o hindi mo na ako makikitang nagdadala ng babae dito?
Tiyak na mawawala na rin ang ating pagtatalo at pagsasagutan pag nangyari iyon. Kaya bigyan mo na lang ako ng sarili kong apartment para maging ganap na akong independent. Halos hindi naman makasagot agad si Alexander sa pambungad na sinabi ng kanyang anak. Waring nawala na talaga ang respeto nito sa kanya bilang ama. Agad nitong tinitigan si Max ng seryoso at sinabing, "Seryoso ka? Oo naman, isang apartment lang naman ang hinihiling ko. Hindi mo ba kaya? May idea ka ba kung gaano kahirap kumita ng pera? Halos magdamag akong nag-aasikaso at nagtatrabaho para lang sa'yo. Ngayon, kung gusto mo ng sariling apartment ay maghanap ka ng trabaho para ka magkapera at saka dagdag ko pa pala na wala ka nang makukuhang pera sa akin para lustayin sa mga kalokohan mo. Punong-puno na ako, Max." Pagalit na pahayag ni Alexander sa kanyang anak. "Dad, paano ako makakabayad ng renta kung wala pa akong trabaho?" Matapos sabihin niyo ni Max ay hindi na ito nakayanan pa ni Alexander. Nasasaktan lamang siya bilang ama sa paraan ng pananalita nito sa kanya. Kaya umalis na lamang siya agad para dumiretso sa kanyang kwarto. Kinagabihan naman sa bar, habang nagiinom ng alak, ay inirereklamo ni Max ang inugali ng kanyang ama sa kanyang barkada na si Justin. Si Justin ay lumaki sa isang maayos na pamilya at nagsimulang magtrabaho na agad sa kumpanya ng kanyang ama matapos siyang makagraduate ng kolehiyo. Hanggang sa katagalan ay nakapagbukas na siya ng subsidiary kung saan siya doon ang naging boss. Rason para kumita na si Justin ng sarili niyang pera na hindi na kinakailangang umasa pa sa kanyang magulang. "Pautangin mo muna ako ng pera para sa isang apartment. Kailangan ko lang talagang malayo kay Dad sa lalong madaling panahon." Pakikiusap ni Max sa kanyang kaibigan. "Pasensya ka na pare, pero kung tinanggal na ng iyong ama ang suporta niya sa iyo, ay papaano mo naman ako mababayaran?" Matapos matahimik ng sandali, ay nagsalita pang muli si Justin. "Alam mo, kung tutuusin, ay tama ang iyong ama sa lahat ng bagay. Naging matigas ang ulo mo at arogante. Inaakala mong nasa sayo na ang lahat, pero ang totoo ay wala ka pa namang nakakamit o nagagawa para sa sarili mong buhay." Hindi naman inaasahan ni Max na madinig ang pananermo na yon sa kanyang kaibigan. Ganun pa man ay hindi niya alam kung paano ipapangatwiran ng kanyang sarili, kaya tumayo na lamang ito at nagmamadali ng umalis. Nahirapan din si Max na makatulog dahil hindi na nawala pa sa kanyang isip ang mga bagay na sinabi ni Justin sa kanya. Kinabukasan ay naging abala ang lahat sa ilang office meetings, phone calls at consultations na naisagawa naman nila ng maayos. Agad namang tinungo ni Alexander ang opisina ni Margaret para ayahin ito na makapagkape. Dito na naikwento na Alexander kay Margaret ang naging pag-uusap nila ng kanyang anak. Sa tingin ko, tama lang naman ang ginawa mo. Naisip ko lang, Marga, paano kung maikasal kaya siya sa isang babae? Sa tingin mo ba ay magiging daan yun para maisipan niyang tumayo sa kanyang responsibilidad at maging maayos? Kailangan ko lang maghanap ng matino at tiyak kong magugustuhan niya kung sakali. Ano ba yung sinasabi mo, Alex? Wala lang, naisipan ko lang na kung magkaroon siya ng matino, mapagmahal at maayos na asawa, ay magagawa niyang magbago at maging kontento na sa kanyang magiging pamilya. Malaki pa rin naman ang paniniwala ko sa aking anak, Marga. Agad namang natahimik si Margaret at napaisip. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yun mula sa kanyang kaibigan. Dito na napatanong si Alexander patungkol sa babaeng pulubing na ikwento ni Margaret sa kanya. Kalimutan mo na yun, Alex. Isa pa, sigurado akong hindi naman papayag si Melissa sa balak mo. Melissa ba ang pangalan niya? Hayaan mo akong makipag-usap sa kanya. Ako na ang bahala. Basta iharap mo lang siya sa akin. Base kasi sa pagkakakwento mo, ay walang duda na siya ang aking kailangan. Pagpupumilit na wika ni Alexander. O siya, sige na. Dumalaw ka para sa hapunan mamaya at ipapakilala kita sa kanya. Pero sinasabi ko na sa'yo, Alex, sa tingin ko ay hindi yan isang magandang idea at tiyak na wala ka ring mapapalang maganda sa iyong gagawin. Kinagabihan ay napadalaw na si Alexander kina Margaret para ganap na makaharap si Melissa at nagulat siya na masigit pa ito sa kanyang inaasahan. Napakaganda nito, matalino magsalita, napalaki ng maayos at marahan kung kumilos. Sa kabila ng pinagdaanan nito ay nanatiling matatag ang kanyang pagkatao. Marami siyang naging pangarap noon na ngayon ay pilit na niyang tinutupad. Hindi man alam na Alexander kung paano sisimulan ang lahat
ay ibinahagi na lamang niya muna kay Melissa kung ano ang sitwasyon at kung ano ang kanyang nasa isip. Nasisiraan ka? Malakas na wika ni Melissa na agad nang tumayo noon para umalis. Melissa, sandali lang. Huwag ka muna umalis. Patapusin mo sana muna ako pakiusap. Tulungan mo lang ako sa problema ko at babayaran kita ng sapat na halaga para makabili ka na ng sarili mong tahanan at mabuhay ng maayos sa iyong sarili. Agad na tigilan si Melissa at napaisip dahil matagal na rin naman niyang nais ang mga bagay na iyon. Seryoso po kayo? Mahinang tugon nito kay Alexander. Oo naman, seryoso ako. Sana hindi mo ako hindian. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ayaw man ang isip ni Melissa na maging parte ng plano na yon ay may isang bagay na gumugulo sa kanyang isip. Magkakabahay ako at makakapagsimula na ng aking mga plano sa buhay. Bulong ni Melissa sa kanyang isip, kaya nagawa na rin itong sumang-ayon. Kinabukasan ng gabi ay dinala na ni Alexander sa Melissa sa kanilang tahanan para maipakilala sa kanyang anak. Bago pumunta doon ay binalaan na rin naman ni Alexander sa Melissa patungkol sa ugali at nakagawian ng kanyang anak. Doon, nabungaran naman nila si Max na halos matulog na sa kanilang sopa. Dito na nagawang ipakilala ni Alexander sa kanyang anak si Melissa. Agad namang tiningnan ni Max si Melissa mula ulo hanggang paa at sinabing, Dad, kasing edad ko lang yan ha? Wala ka bang mapatulang babae na kasing edad mo? Parang anak mo na yan, Dad. Pwede ba Max, manahimik ka? Makinig ka muna sa sasabihin ko. Pasigaw na wika ni Alexander na agad namang ikinabigla ni Max. Ikukuha kita ng apartment gaya ng nais mo at bibigyan pa kita ng ekstrang pera. Pero sa isang kondisyon, kailangan ay maikasal muna kayo nitong si Melissa. Dad, nasisiraan ka na ba? Ano bang nasa isip mo, Dad? Ba't ko naman papakasalan yan? Kung ikakasal man ako, ay maghahanap na ako ng babae na masigit pa dyan. Pangangatwirang tugon ni Max sa kanyang ama. Wala ka namang pagpipilian, Max, dahil kung hindi ka papayag na mapakasalan si Melissa, ay wala ka nang makukuha sa akin ni isang kusing. Tatandaan mo yan simula sa araw na ito. Seryosong wika ni Alexander kay Max. Napatingin naman agad si Max sa kanyang ama, gayon din kay Melissa. Sawang-sawa na ako. Doon, bigla lang tumayo si Max at nagmamadaling lumabas ng kanilang tahanan. Ilang oras ang makalipas, ay nagpatuloy lamang si Max sa kanyang nakasanayan. Umaasa na baka hindi naman seseryosohin ng kanyang ama ang mga sinabi nito. Hanggang sa mawala na siya ng pera at wala ng kaibigan pa ang nais magpautang sa kanya matapos din nilang malaman ng lahat. Rason para wala nang magawa si Max kundi ang pumayag sa kondisyong nais ng kanyang ama. Matapos maareglo ang lahat ay agad nang pumirma si Melissa at Max ng kanilang marriage papers. Agad na rin silang tumuloy sa bago nilang magiging tahanan. Ayon sa napag-usapan ay kinakailangan nilang mamuhay bilang mag-asawa sa loob ng 6 na buwan. Lumipas ang bawat araw at linggo na si Melissa ay nagtutok lamang sa kanyang pag-aaral at pagtatrabaho habang si Max ay wala namang ginagawa na kung anuman. Kung minsan ay nagagawa ding makapag-usap ni Max at Melissa ng seryoso, pero ang pag-uusap nila ay palagi na lamang nauuwi sa awayan at pagsasagutan. Kaya mas madalas ay pinipili na lamang nila ang maging tahimik habang magkasama. Gayunpaman, dahil sa magkasama sila palagi sa bawat araw at gabi, ay hindi nila maiwasang mas makilala pa ang isa't isa at maunawaan ang ilang bagay na may kinalaman sa kani-kanilang mga sarili. Hindi gaya noon ay unti-unti nang nawawala ng interes si Max sa pakikipag-party o makisama pa sa iba't ibang mga babae. Nang maubos naman ang pera na ibinigay ng kanyang ama, ay pinaliwanag ni Melissa sa kanya ang patungkol sa kanilang gastusin. Kaya kinakailangan na di umano ni Max ang makapaghanap ng mapapasukang trabaho, habang si Melissa ay maghahanap naman ng isang side job para maging dagdag nilang kita. Sinubukan naman ni Max ang mag-apply pero hindi yun naging madali para sa kanya. Kaya madalas ang gastusin nila ay nasasagot lamang ni Melissa. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang sumama ang pakiramdam ni Melissa. Inaapoy na ito ng lagnat at hindi na makatayo pa sa kanyang kama. Dito na ipinagtaka ni Max sa kauna-unahang pagkakataon na tila hindi maiwasan ang mangamba at mag-alala. Hindi siya halos mapakali noon sa kakasilip at kakaalaga kay Melissa. Melissa, pagaling ka na ni hindi ako makapag-almusal nang hindi ka kasama.
Napangiti naman si Melissa sa kanyang nadinig at sinabing magiging maayos din ang lahat. Subalit kabaligtaran ang nangyari. Habang tumatagal ay mas lumalala pa ang kanyang karamdaman. Dito ay agad nang tinawagan ni Max ang kanyang ama. Isang oras pa ang makalipas ay dumating na doon sa kanila si Alexander kasama ang isang doktor. Sinuri agad ng doktor si Melissa, tinurukan ng gamot at pinaglaanan ng kinakailangan nitong medikasyon. Habang nakaupo sa kama ni Melissa ay nagsalita naman si Alexander. Tama na ito. Ano bang nagawa ko sa kawaawang babae na ito? Kasalanan ko to. Ano bang nasa isip ko? Sa oras na gumaling na siya, ay malaya na siya at ipapawalang bisa ko na ang kasal niyong dalawa. Hindi maunawaan ni Max kung bakit tila hindi siya naging masaya sa sinabing iyon ng kanyang ama. Pagkaalis ni Alexander at ng doktor, ay nanatili lamang si Max sa tabi ng kanyang asawa para alagaan ito at bantayan. Habang tinitingnan ni Max si Melissa ng malapitan, ay hindi niya maiwasan ang mapahanga sa ganda nito sa unang pagkakataon. Tila may maganda siya ditong nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Kinaumagahan ay gumising si Melissa sa magandang kondisyon. Sinalubong naman siya agad ni Max, dala ang inihanda nitong pagkain para sa kanyang almusal na siya namang ikinasorpresa ni Melissa. Dito na ibinahagi ni Max ang bagay na sinabi ng kanyang ama at maging si Melissa ay hindi nagustuhan ang balitang iyon. Ilang araw ang makalipas ay marahang iniimpake na ni Melissa ang kanyang mga gamit. Si Max ay napapatingin na lamang at hindi alam ang kanyang sasabihin. Ayaw niyang umalis sa Melissa pero ayaw niyang aminin ito at hindi niya masabi. Nahihiya siyang aminin na kailangan na niya sa kanyang buhay si Melissa at nais niya itong mapigilan. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nakaalis si Melissa, habang si Max naman ay naiwan doon ng nag-iisa. Ilang buwan nang makalipas ay nakahanap na rin si Max ng mapapasukang trabaho. Bibihira na rin niyang makita o makausap ang kanyang mga kaibigan. Hindi dahil sa wala siyang pera, kundi dahil hindi na ito interesado pa sa mga nakaraan niyang ginagawa. Iba na ang bagay na nakakapagpasaya sa kanya at hindi na yun mawala pa sa kanyang isip. Nasasabik na kasi si Max na makita at makatabing muli sa Melissa. Naging malungkot si Max na manirahan sa apartment na yun ng nag-iisa. Isang araw ay tinawagan ni Max ang kanyang ama para magtanong kung saan pwedeng makita si Melissa. Sumagot naman si Alexander na alam niya dahil siya mismo ang bumili ng bago nitong tirahan bilang kabayaran sa kanilang naging usapan. Siya rin ang tumutulong kay Melissa sa maraming bagay simula nang mapalayo na ito sa kanyang anak. Matapos malaman sa ama ang address ni Melissa, ay agad na itong dinalaw ni Max. Litong-lito pa siya noon sa kung ano ang maaari niyang sabihin. Nag-abang siya sa pintuan hanggang sa mapagbuksan na nga siya ni Melissa. Nasurpresa naman si Melissa nang makita si Max kung saan may hiya pa itong nagtanong. Anong ginagawa mo dito? Si Max ay biglang natahimik sa simula pero nakakuha din ito ng tapang para magsalita. Hindi ako masaya na mabuhay nang wala ka. Wala akong ibang naiisip kundi ikaw lang. Gusto na kita at sa tingin ko ay higit pa dun. Gusto kong magsimula ulit kasama ka. Si Melissa ay tila nang hina naman sa kanyang nadinig. Naiisip din naman kita eh. Pinilit kong ialis ka sa isip ko pero hindi ka mawala. Natatakot ako kasi. Hindi ko alam kung magbabago ka ba ng dahil lang sa akin. Dahil kung kagaya pa rin ng dati ay hindi tayo maaaring magsama ng ganun. Kahit patila iba na rin ang aking nararamdaman. Mahinang tugon nito kay Max. Halos mangilid ang luha ni Melissa habang seryosong tinititigan ni Max ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Max ang dalawang kamay nito at nagsabing, nagbago na ako. Ang buhay ko ngayon ay hindi na magiging gaya pa ng dati. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon at maniwala ka. Hinding-hindi mo ito pagsisisihan. Habang lumalapit ang kanilang mga muka, ay hindi na nila naiwasang magdampi ang kanilang mga labi. Pagkatapos ay mahigpit na nilang niyakap ang isa't isa. Naging masaya ang dalawa at dito na lamang nadama ni Max ang tunay na kahulugan ng pagiging masaya sa piling ng babaeng kanyang minamahal at nais nang makasama sa habang buhay.